Good morning, good afternoon, good evening. This is Lan for the hashtag Walk with Lan. Kapapasok lang mga kabataan at OFW warriors. Ibang kongresista, babaliktad na raw at may dating piloto na nagsalita na direktang pahiya si Trillanes. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Hindi tayo naniniwala sa chismis lang. Dito, facts, history at critical na pag-iisip ang hari. Kaya stay tuned for the next couple of minutes, intellectual yet engaging, witty pa, para hindi kayo antukin. Like and subscribe na, bell on, at comment down below. Ready na? Kung handa na kayong malaman ang totoong kwento ni Sunny Trillanes, una, let's get intellectual. Si Antonio Sunny Trillanes IV, dating Navy officer, kilala siya sa Oakwood Mutiny noong 2003 at Manila Peninsula Siege 2007. Bilang senador, sikat siya sa pagiging vocal critic ni Duterte. Pero tanungin natin, hero ba talaga o pattern troublemaker? He was granted amnesty by President Aquino, pero may questions tungkol sa compliance. Critics say recidivist ang style niya. Repeated dramatic actions. Witty take natin, parang action star na paulit-ulit ang plot, pero walang character development. Ngayon, mga kaibigan, loyalty to country versus repeated uprisings against elected government. Target natin, mga kabataan. Kung estudyante ka, imaginein mo protesting by occupying hotels instead of debating ideas. Let's go critical. Trillanes tenure, heated exchanges, ethics complaints from Senator Gordon, accusations of unparliamentary behavior. Nakalaban niya pa nga si yung maong Senate President, dating Senate President Enrile, di ba? Marami nakalaban yan. Subiri, yan. Sino pa ba? Gordon, Senate President, dating Senate President Enrile. Marami po nakalaban yan, no? Okay, key points natin, West Philippine, kahit yata si Tito Soto no? Anyway, West Philippine Sea back channel stock claims disputed. Accusations versus opponents, some later question. Involvement in anti-Duterte narratives, ICC-related issues, alleged bank accounts, exposures, but also counterclaims against him. Si Trillanes, mga kaibigan, parang perpetual opposition machine. Kahit anong admin, may drama, parang ex na hindi makamove on. Habang kayo nagtitiis sa abroad para sa pamilya, siya ba talaga nagpro-protect sa inyo o nagpro-promote ng sariling narrative? Use facts on his Senate record, bills passed versus media mileage. Okay, polls and comments. Ano sa tingin ninyo? Kapapasok lang ito. May dating piloto na nagsalita, exposing alleged inconsistencies or past actions ni Trillanes. Okay, ibang kongresista, babaliktad na daw. Sign na ba na nawawalan na siya ng suporta? Analyze possible, truth emerging or political convenience. Mga kaibigan, sa politika, loyalty is fluid, pero ang katotohanan hindi. Tignan natin, mamaya po yata, iaakyat na yan, kasi ang desisyon ng Committee on Justice sa House of Representatives ay may probable cause. Ibig sabihin, iaakyat na nila sa plenaryo ng House of Representatives para makapagbutuhan na sila kung i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon po yan. So aabangan po natin ngayong umaga o hapon. Anyway, aabutin na yan ng madaling araw in case, no? It's either hindi siya ma-impeach next year ulit. Or ma-impeach siya, pupunta na yan sa Senate. Okay? So baka this second week of May, magkakaroon na ng hearing ang Senado. Anyway, para sa mga kabataan, huwag kayong maging blind followers. Learn to fact check. Trillanes represents one side of principled dissent, pero may pattern ng destabilization daw according to critics. So ating mga OFWs naman, your remittances build this country. Huwag pabibo sa politika na nakakaapekto sa ekonomiya at stability. Stable Philippines is equal to better jobs at home para makauwi kayo. Mga kaibigan, while thinking deeply about politics, stay productive. Para sa inyo na laging on the go. Wireless earbuds sa Shopee, ANC para hindi ma-distract sa ingay ng politiko o aeroplano. Trending yan. Mga kaibigan, itatag din po natin yan. Korean skincare at sunscreen sa Zalora o Lazada. Protect your skin habang nag-aaral o nagtatrabaho, best find for youth glow.
Fast chargers, fitness gear para healthy body habang sharp mind, trendy clothes sa Lora para confidence sa laban ng buhay. Support local creators through smart shopping, mga kaibigan. Okay. Pero mga kababayan, huwag nating gawing puro kritika lang ito. Intellectual discussion dapat, may solutions din. Anong dapat nating gawin bilang kabataan at OFWs na totoong nagmamahal sa Pilipinas? Una, fact check everything. Huwag basta magtiwala sa isang tao na parang misaya o hero. Si Trillanes may tapang. Aminin natin, pero ang tapang na walang accountability ay nagiging kapahamakan. History teaches us na repeated destabilization attempts weaken institutions. Sa halip na drama, kailangan natin ng constructive opposition na nakatuon sa policy, ekonomiya at national security. Para naman sa mga kabataan, mag-aral ng totoong kasaysayan. Basahin ang tungkol sa Oakwood, Peninsula Siege at kung paano nakakaapekto ang political instability sa investment at jobs. Gamitin ang social media ninyo, hindi para mag-spread ng hate, kundi para mag-demand ng transparency mula sa lahat ng politiko, Trillanes man o iba pa. Be witty in your comments but always fact-based. Para naman po sa mga OFWs, kayo ang unsung heroes. Habang kayo nagpapadala ng remittances ng bilyon-bilyon, siguraduhin nyo na ang politika sa Pilipinas ay hindi sisira sa future ninyo. Kapag umuwi na kayo, support leaders na may clear economic plans. Hindi yung puro exposés at personal vendettas. Tanungin ninyo, sino ba talaga ang may long-term vision para sa bayan? Si Trillanes, mga kaibigan, parang yung dating jowa na palaging may issue. Exciting sa una, pero pagkatapos, nakakapagod na. Time to level up, Pilipinas. Ngayon, let's be informative. Sa 2026, ang mga issue natin ay inflation, West Philippine Sea tension, job creation, at anti-corruption. Hindi solusyon ang isa pang mutiny o walang katapusang drama. Solusyon ay educated voters, active citizenship, at demanding better from all sides. Kabataan, mag-organize kayo sa campuses for policy debates, hindi para sa personality cults. OFWs, gamitin ang inyong global perspective. Ipaalam sa pamilya nyo, sa probinsya, ang totoong kwento, hindi lang viral clips. At sa lahat, support independent voices like this, channel na walang kinikilingan. Critical tayo kay Trillanes ngayon, pero bukas handa rin tayong i-critic ang iba kung kailangan. Walang sacred cow sa paghahanap ng katotohanan. This is what real patriotism looks like. Hindi blind loyalty, kundi love for country na may mataas na standard. Okay, mga kaibigan, Yan. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat, Okay. Okay, sa huli, ang politika hindi black and white. Critical tayo para sa bayan. Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Share to your OFW groups at barkada. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, subscribe, see you in the next one. Truth prevails. Mabuhay ang Pilipinas.